Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Same, pero iba. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joanne ng Pasay City. Gusto ko po sanang humingi ng advice sa inyong lahat. Sisimulan ko po ang story ko by saying na napakalungkot po ng buhay ko. DJ Lindsay, nagloko po yung asawa ko. Masakit para sa akin kahit matagal na po ito. Pero syempre, mahal ko. Sa totoo lang po, isa po akong virgin bride. Sa kanya ko po talaga inalay ang lahat-lahat. Nagka-boyfriend man po ako before, pero never po akong nagpahalik o nagpayakap sa mga naging boyfriend ko dati. Kaya siguro nagtagal kami. Yun din siguro yung rason kung bakit sobrang nasaktan po ako nung nalaman ko na niloko niya ako. Isang taon pa lang po kaming kasal noon nung niloko niya ako. Nung time po na yon, buntis pa ako sa unang anak namin. DJ Lindsay, tinanggap ko po ulit siya. Mahal ko po eh. Isa pa, tinanggap ko siya para sa bata. Ayoko po kasing lumaki yung anak ko nang hindi kumpleto ang kanyang pamilya. Fast forward po. Ngayon po, bumalik po ako sa pag-aaral ko. 4th year student na po ako, BSED. Yung asawa ko po ang nagpapaaral sa akin ngayon. Nakikita ko naman po na nagbabago na siya. Bumabawi na siya sa akin at yung mga dating ginagawa niya, lalo na yung mga hindi ko gusto, iniiwasan na niya.
Nakikita ko po talaga na isa na siyang mabuting asawa sa akin at ama sa aming anak. Masasabi ko rin po na yung tiwala ko sa kanya, although hindi na po bumalik lahat, unti-unti na po ulit nabubuo. Opo, bawas na yung tiwala ko sa kanya, DJ Lindsay, pero inaayos ko naman yung sarili ko eh. Hindi pa po full yung pagmamahal ko sa kanya. Pero unti-unti, pinipilit ko pong ibalik. Nagbo-boarding house po ako ngayon at minsan once a month lang po akong umuwi sa amin. Dito na nga po papasok yung totoong problema ko. Meron pong kumpare yung asawa ko. May pamilya din po siya. Mabait, masipag. Lagi niya akong tinitext. Nung una naaasiwa pa ako sa kanya kasi bakit ba lagi siya nagpaparamdam sa akin? Pero nung tumagal, nasanay na rin po ako, DJ Lindsay. Hanggang ngayon, magka-text pa rin po kami. At minsan, nagkakausap din. Nahahalata ako sa mga text niya na meron siyang gusto sa akin. Kaya naman hindi na ako nagulat nang minsan siyang umamin sa akin. Ang sabi niya, meron daw siyang paghanga sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin ko ngayon. Para kasing natatakot po ako, DJ Lindsay. Natatakot na baka ma-develop ako sa kumpare ng mister ko. Napaka-sweet niya kasi sa akin. Thoughtful. Masaya kung ka-text siya kasi lagi siyang nagpapatawa. Natatakot lang po talaga ako, DJ Lindsay, kasi baka malaman ng asawa ko na nag-uusap kaming dalawa. Para po sa kaalaman ng lahat, ito po yung first time na malilink po ako sa ibang lalaki. Ngayon lang po talaga. Kaya hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Tulungan niyo po ako, DJ Lindsay. Muli, ako po si Joanne. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hello, tayo pa rin pang estasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, gandang umaga sa lahat po ng mga panggapo natin. Ang talaga naman po nakatutok na po via online, facebook.com/energyfm1067. And sa lahat po ng mga ginagamit po yung kanilang mga radio, mga radyo po nila para pakinggan po ang aming mga tinig dito po sa Energy FM. Maraming salamat. Hanapin mo lang sa tuner ng inyong radio, ang 106.70. Para mapakinggan mo po kami 24/7. Oy, good morning din ha. Mag-a-attendance ako mamaya yung mga wala dyan. Magandang umaga ha sa mga nandyan na po at nagpaparamdam na po sa atin online na facebook.com/energyfm1067. And nandyan po tayo, live po tayo. Click live, tapos dun ka mag-comment ng mga gusto mong sabihin sa akin. Lalo na kung meron kang thoughts about the story, about the problem po ni Joanne ng Pasay City. Wow! May asawa si Joanne pero niloko siya nung asawa niya. Tapos ngayon,
nagpaparamdam daw yung kanyang kumpare. Actually, kumpare ng mister niya. Pareho silang nasa malayo. Text-text lang naman. Minsan nagkakausap daw. Pero ewan ko, nagkita na kasi na sila personally. Hindi ko alam, wala sa wala sa sulat sa atin So ano daw ba dapat niyang gawin? Baka daw kasing malaman ng asawa niya. Pero ito nakakatawang part dito. Hindi niya sinabi sa atin kung gusto niya na ba tigilan. Tinanong niya lang, ano po ba dapat kong gawin? Yun lang yung sabi sa atin ni Joanne. So halika na at let me know kung anong masasabi mo tungkol dito sa problemang ito. Okay, baka nadaanan mo na to or na-experience mo na to, di ba? Or meron kang kakilala na ganito yung experience. Let us know in the comment section sa ating Facebook account. Again, it's facebook.com/energyfm1067. Basa muna tayo dito, sabi ni Dasoy. Ngayon pa lang, ipaalam mo na sa asawa mo yung ginagawa ng kumpare niya. Sure ako, kung patuloy mong ililihim sa husband mo yan, lalong-lalo na yung communication ninyo ng kumpare niya, malamang may ma-develop talaga. Mas magiging malaking problema yan kung sakasakali. Sabi naman ni Keith, alam mo yung mga pinaggagawa mo. Para na rin sinasabi mong gumaganti ka sa past na ginawa ng partner mo at wala ka na rin pinagkaiba sa kanya. Maging faithful ka na lang po at makikita mo naman, di ba, na nagbago na yung partner mo. Mag-focus ka na lang doon, wag sa pansariling interest mo lamang. Wow! Sabi ni Lawrence, gamitin ang utak, ate. Sabi naman ni Janeline, Sender, napakasimple naman. Kung ayaw mong mahulog sa kumpare ng mister mo, itigil mo yung pagte-text niyong dalawa. Diba? Nag-aaral ka pa pero hindi pinapagana yung isip. Mag-focus ka na lang sa asawa mo at anak mo. Mahiya ka dahil pinag-aaral ka ng asawa mo tapos nakikipaglandian ka sa mga ka-text ng kumpare mo. Sa mga text ng kumpare ng mister mo, 'di ba? Traidor pala yung kumpare, sinusulot ka. Pag pinatulan mo 'yan, baka habang buhay mong pagsisihan. Actually, malaking problema talaga 'yan. Sabi ni Trisha, okay lang naman kung text or chat lang. Trisha talaga. Pero kung may something na po, sabihin nyo na po sa kumpare mo para matigilan na rin kung ano man ang gusto niyang sabihin o iparamdam sa iyo. Sabi ni Miss ni Rods, manahimik ka te, inuna mo pa. Ano daw? Inuna mo pa? Yung kalokohan ng asawa mo para, inuna mo pa na ikwento siguro yung kalokohan ng asawa mo para mapangatwiranan yung pagte-text at chat. Tama ba? Sabihin nyo na po sa kumpare mo para matigil na rin kung ano mang gusto niya. Thank you very much, Trisha. Ang bilis kasi nung pag-angat ng ating mga messages. Sorry na. Sabi ni Howard, putulin mo habang maaga pa kasi hindi mo namamalayan na nahuhulog ka na pala. Huwag mong hayaan na mangyari yon kasi ikaw mismo ang sisira sa binuo ninyong pamilya. Huwag nang gumatong pa. Yun lang po. Sabi naman ni Jeremiah Francisco, haliparon. Hoy! Grabe naman kayo dyan sa part na yan, no? Oo, na. So, may masasabi ka pa ba? Sige, keep them coming. Tapos basahin natin yan in just a bit. Sabi naman dito ni Morgan, by the way, ang ganda ng outfit mo ngayon. Perfect. I thank you very much. Kasi may event tayo mamaya-ers. Mag-host tayo ng Christmas party. Hello sa mga magki-Christmas party. Sabi ni Annabelle, good morning po DJ Lindsay. Lagi po kami nakikinig sa lihim ng liham nyo. Pa-shoutout naman po sa KMS Family East-West Team. Maaga na naman tayo uuwi. Hello sa inyong lahat. Mabuhay kayo dyan. Si Annabelle Sorio Manawis. Gandang umaga sa inyo dyan. Mga magagandang binibini. Wow! Ayan. Sabi ni Arch, relationships are all about maturation. Growing together means accepting each other's mistakes and imperfections. In your case now, alam mong mali ang pinapasok mo dahil takot ka na malaman ng mister mo. Better back out bago maging komplikado ang lahat-lahat. Wrongs don't make a right. Ay, tama ka dyan. Kasi kaya nga siya di ba? Hindi niya masabi-sabi, hindi niya mai-splok na. Uy, nagbe-message kami ni kumpare mo, di ba? Kasi alam niya na mali. It's a wrong, it's a no for us, di ba? Pero alam mo, eto na lang. Kung alam mo, very basic, di ba? Very basic. May asawa ka, may anak ka. Tapos ang sabi niya sa letter natin, mahal ko pang ako baby ko, is nararamdaman niya naman na may gusto sa kanya yung kumpare ng mister niya at nagtapat din sa kanya ng
interest, di ba? Na humahanga nga daw sa kanya yung kumpare ng kanyang asawa. So, dapat doon pa lang, pak! Putol na, tapos na. Di ba? Alam mo na eh. Alam mo na. So, kasi kapag hindi mo pinigilan yan, mag-grow at mag-grow yung kung ano mang meron kayong dalawa ng kumpare na yan. Kahit pa sabihin mong wala naman talaga nung una, magka-chat lang naman talaga kami nung una. Eh, dyan naman talaga nagsisimula lahat. Sa mga liliit na kwentuhan, sa mga short na mga update. May asawa at anak din yung taong yun, may pamilya din yun. Eh, bakit nakikipag-chat-chat ka pa dyan? Alam mo, tingnan mo, kapag ito lumaki at nalaman ng mga tao, ikaw ang mali dito, be. Hindi ako nagbibiro. Ikaw ang mali dito. Ikaw yung sasabihin na, napaka mo, makati ka, ganyan-ganyan, napaka walang ya mo, hindi ka na nahiya. May pamilya ka, ganyan. Kasi ikaw yung babae. O aminin na natin sa hindi, kahit pa hindi ikaw yung nag-pursue dun sa kumpare ng mister mo, ikaw pa rin yung babae. At alam ng lahat na may pamilya ka, pamilyado rin yung isa, tapos ini-entertain mo pa. Wow! Alam mo, ang problema kasi, kaya nagkakaroon ng chance yung mga ganyan, kasi binibigyan natin ng pagkakataon na makapasok doon sa maliit na crack, 'di ba, sa pintuan. Gets mo ba yung sinasabi ko? Kasi yung mga oportunista na ganyan, kapag nakakita sila ng even the smallest tiny crack, talagang lulusutin nila yon, 'di ba? Pagkakasyahin nila yung sarili nila para lang maka-score sa'yo. Oo, hindi ako nagbibiro. Ngayon, kapag pinapasok mo siya dun sa maliit na crack na yun, in-entertain mo, 'di ba? I-update ka niya, magkikwentuhan kayo. Hahanap-hanapin mo ngayon siya kapag di siya nagme-message sa'yo. O nasaan ang problema doon? Ang problema doon is hindi nga siya yung dapat mong kausap palagi kasi may asawa ka, bakla, oo. Diba? Oh. Tapos sasabihin mo, ayoko siyang ayokong baka mamaya malaman ng asawa ko malaking problema to. Ay, hindi, problema na siya ngayon. Oo. Again, what you tolerate or what you allow, yun ang sisira sa pamilya mo. Sino ang tinatolerate mo eh? And every time na nagre-reply ka sa message nitong kumpare ng asawa mo, gives him the signal na okay lang. Nagre-reply siya, ibig sabihin okay na mag-uusap kaming dalawa, walang problema. Game din tong babaeng to. Wow! Yan ang katotohanan dyan. Game din tong babaeng to, nagre-reply sa akin eh. Game siya, sumasagot sa mga message ko eh. Kaya alam mo, minsan hindi naman talagang masama maging suplada. Okay lang masabihan kang suplada basta alam ng lahat na straight ka. Straight ka sa faithfulness mo and loyalty mo with your husband or with your jowa, kung mag-jowa pa lang kayo. Pero ikaw kasi may asawa ka na. So you have to know better. Diba? Basic, napaka-ano niyan. Diba? Standard yan. Pag mag-asawa na kayo, stick with your husband, stick with your wife. Diba? Hindi yung kinuwento mo pa sa amin yung pagkakamali ng asawa mo nung unang panahon. Diba? So ano ba, sa tingin mo ba magiging tama yung tingin namin just because kinuwento mo yung pagkakamali at panloloko ng asawa mo sa'yo nung unang panahon? Mali siya doon. And thank you. O kami magte-thank you para sa asawa mo. Kasi pinatawad mo yung asawa mo. Pero katotohanan ng buhay, kung nagkamali man siya, hindi mo na yan dapat i-drag sa present situation mo. Hindi naman yun yung rason kung bakit mini-message mo yung kumpare ng mister mo, di ba? Oh. So sa tingin mo ba okay lang na nakikipag-chat ako sa kumpare ng mister ko kasi kasi nagloko naman yung asawa ko eh. Ekis, pare, ekis. Cannot be, borrow one from two. Kaya don't do it. Kung ba may masira pa yung pamilya mo, 'di ba? Listening from Riyadh, sabi po ni Pilita Garbin. Hello. Sabi ni Darwin, ang temptation parang addiction lang 'yan. Babalik-balikan mo dahil 'yan ang nagpapasaya sa iyo. Happy weekend, gandang Queen Lindsay. Thank you very much. Totoo 'yan. 'Di ba pag in-entertain mo yung happiness na dala nung maling bagay, mali pa rin 'yan. Diba? Wala ka pa ring peace of mind. Bago ka matulog sa gabi, iisipin mo siya 100 times. Paano kapag nahuli kami? Paano kapag nalaman niya? Paano kapag may nagsabi? Paano pag may nakakita sa amin? Wow! Wala kang peace of mind. Kapag ganyan yung ginagawa, pag alam mong meron kang ginagawang masama at alam mong may tinatapakan kang tao, may niloloko ka, wala kang peace of mind. Hindi ka makakatulog ng payapa. Maliban na lang kung hustler ka talaga.
Mga ganyan yung hindi na affected kasi talagang expert na sila sa ginagawa nila. Sabi ni Jeremiah, alam mo nang may gusto sa'yo, in-entertain mo pa, may asawa ka na at anak pa. O wag mo gawin yung ginagawa sa'yo ng asawa mo o yung ginawa sa'yo ng asawa mo. Diba? Who's next? Sabi ni RJ Kim, nagloko ka rin naman. Nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli. Go back to your family. Go back to your husband. Ay namo, kita mo ito yung ganito yung kailangan mong gawin. Nagkamali sa'yo yung asawa mo, tapos na yon, pinatawad mo na siya, sabi mo kasi mahal na mahal mo siya at para sa pamilya ninyo. Ngayon, ito yung task mo 'di ba? Na ayusin yung pamilya mo. Kasi alam mo panggang katotohanan ng buhay, kapag ang babae ang sumuko, wala na. Wala nang babalikan, wala nang matatawag na pamilya, 'di ba? Kapag babae na yung sumuko, babae na yung nawala. Ngayon, kung sinasabi mo na importante sa iyo yung pamilya mo, then focus on your husband and your child. 'Di ba? Ayusin mo yung pamilya ninyo. Yung kung ano nung iniintindi mo, pinag-aaral ka diyan. 'Di ba? Mag-focus ka, 'di ba? Sa asawa mo, tingnan mo yung mga magagandang memories niyo, balikan mo 'yon. Tingnan mo kung ano yung efforts niya ngayon para maging maayos yung pamilya ninyong dalawa. Tingnan mo yung mga magagandang ginagawa sa iyo ng asawa mo. Kung nakukulangan ka sa efforts niya, sabihin mo para masobrahan niya o para maging enough yung efforts niya. Tulungan mo siya. Kung nagkamali man siya, tulungan mo siya magbago. 'Di ba? Hindi yung nagkamali siya, gagawa ka rin ng mali just to compensate yung 'di ba yung pagkakasala na ginawa sa iyo noon. Hindi ganoon 'yun. Pamilya na kayo ngayon Di bali kung magjowa pa lang kayo, 'di ba? Kasi pamilya kayo at meron na kayong involved na chikiting sa life ninyong dalawa. So, tulungan ninyo yung isa't isa. Huwag ninyong sirain ang isa't isa. Wow! Diba? Ito pa ang pangit dyan, bakla. Pag di naman natin alam kung anong ugali nung lalaki, nung kumpare, diba? Pag nagkakwentuhan, mamaya ibida pa yung asawa ni ganto. Nakaka-chat ko yan, pare. Yung asawa ni ganto, nakakatawagan ko yan. Tingnan mo, ito mga message yan sa akin, Kumbaga, yun lang yung nakakatakot doon. Hindi ko naman sinasabi na may mga kiss and tell talaga or may mga makwento. Pero, 'di ba? Minsan may makikilala kang ganyan yung pabida. Ganyan, yung gusto bumangka. Lahat na ng pwedeng ipagyabang, pinagyabang niya. Kachat ko yung asawa niyan. Madaling kausap yan, yung asawa ni ganito. Sinong nasira? Sira kayong dalawa, pero mas sira ka kasi ikaw yung babae, ikaw yung reply na reply, meron kang asawa. Titingnan mo rin. Sabi ni Llewellyn, correct DJ Lindsay kasi yan isang magandang example ang sarili mo. Natutuwa ako sa iyo kasi very stick to one ka talaga. God bless you. Ano daw yan, Llewellyn? Hindi kasi totoo naman. Siguro mapapalampas pa natin kung magjowa pa lang, pero kapag mag-asawa na kayo, pumirmi na kayo, umayos na kayo. 'Di ba? Kasi pumirma na kayo 'Di ba? At kung kayang ayusin, ayusin. Pag di na kaya magsabi, maghiwalay ng maayos para sa bata. Kung hindi na talaga kaya, hindi yung nagkagulo kayo, nagloko siya, magloloko ka rin. O anong kalalabason? Magulong pamilya. 'Di ba? Kawawa yung bata, walang kaalam-alam. Ganyan. Okay? Again, go back to your husband, go back to your family. Gawin mo ang lahat para maging maayos kayo. 9:29 ng umaga. This one is from Shamrock. This one is called Ikaw Lang. Tutok lang mahal ko. Dito lang yan sa Energy FM. Energy.